Magandang oras po sa inyong lahat. Muli mga kaibigan at mga kapatid, sa aking pagbabalik ay aking po muling itutuloy ang ating pong series dito po sa ating Lands of the Bible. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay panibago na namang lugar dito sa banal na kasulatan. Tayo po ay nasa ika-45 yugto na ng ating palatuntunan, o I'm sorry po, ika-44 po na ating pong series. So mga kapatid, bago po tayo magsimula, kayo po ay binabati ko at welcome sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at tayo po tumungo at tayo manalangin. Ama naming banal na Diyos, maraming salamat po muli at kami po ay iningatan mo at pinatnubayan sa lahat ng panahon ng aming buhay at kami po ay ginising mo ng may kalakasan at ng mayroong pong kagalingan sa aming pong mga pangangatawan. Pagpalain mo po ang oras na ito sa aming buhay at nawa po kami ay matuto muli at malaman namin ang kwento ng iyong banal na lupain. Patnubayan mo po ang iyong mga anak na makikinig, ganun din po ang iyong lingkod na gagamitin sa pangalan ni Jesus. To ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome kayong lahat. Tayo tutungo na sa ating materials at atin ang pong pag-aaralan ang panibagong lugar ng ating topic ngayong oras na ito. So welcome kayo sa ating palatuntunan. So ang ating pupuntahan ngayon ay isa sa mga lugar dito sa North Central ng Israel. So tayo pupunta dito sa lugar na tinatawag na Nain. No, itong lugar na ito, Nain. Nasa pagitan siya ng Nazareth at malapit siya dito sa Endor at sa Jezreel. No? Medyo sa Megiddo, medyo malayo siya ng kaunti. So siya, ito ngayon ang ating pag-aaralan ngayon at pag-uusapan itong lugar ng Nain. So, tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia patungkol sa lugar na ito. So, ito po ay mga kapatid, ay kita natin sa panahon natin ngayon na tinuturo ng ating araw dito sa bandang kaliwa na itong Nain ay isang maliit na nayon o lugar dito sa northern part ng Israel. So, makikita natin na maganda ang paligid, at isang simpleng bayan. Ngunit ito ay binanggit sa banal na kasulatan, lalo tigit sa aklat ng mga ebanghelyo. So titignan natin ang city ng Nain noong panahon ng ating Panginoong Kristo. Ito isang maliit na bayan, ano? Ito ay located on the northern slope of the hill of More, ano? Yan ang sinabi. There are many ancient tombs located to the east of the village. Nung unang panahon ng ating Panginoong Kristo, ito ay lugar kung saan inililibing ang mga tao, no? Parang sementeryo. Kasi dito ay merong pagkakataon, no, sa aklat ni Lucas kabanatang 7 talatang 11 na merong pangyayaring naganap sa panahon ng ating Panginoong Kristo at na-encounter nila ang ganitong mga paglalamay, ano. So ito ang pangyayari na pagkatapos na ang Panginoong Kristo ay naparoon sa isang bayan na tinatawag na Nain at sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at isang malaking pulutong na sumusunod sa kanya, no? Dalawang mahalagang himala ang nangyari sa mga dalisdis ng bundok ng More. Sa timog na dalisdis ay isang bayan na tinatawag na Sunem. Dito ang malayong lungsod sa kanan ng Burol. Binuhay ni Eliseo ang isang batang lalaki mula sa mga patay na binanggit sa ikalawang hari, 4, talatang 8 hanggang 37. So yan ang ang kwento sa panahon ng Lumang Tipan. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay meron ding pangyayaring naganap sa lugar na ito. Sa hilagang dalisdis ng lungsod ng Nain sa kaliwa ng Burol, ay binuhay din ng ating Panginoong Kristo ang isang batang lalaki mula sa mga patay na binanggit naman ni Dr. Lucas sa kanyang kabanatang 7, talatang 11 hanggang 17. So ngayon, posibleng sinadya ng ating Panginoong Kristo ang pagkakatulad nitong ginawa niya ang himalang ito na katulad ng nangyari sa propeta Eliseo sa kanyang panahon. No? Ngayon, may pagkakatulad yan sa isang lugar na binanggit. So ngayon, ano ang kahulugan ng salitang Nain sa wikang Hebreo? Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan na kagandahan, beautiful, no? Kagandahan. Ano ang kwenta nito sa ano ang kwento niya sa banal na kasulatan? So, binanggit nga muli ang ating teksto sa Luke chapter 7 verse 18 to 17 na dito ay merong isang balo
no, sa bayan na ito ng Nain na nawalan ng kanyang nag-iisang anak na lalaki. At dito ay binanggit ni Dr. Lucas na siya ay nagdalamhati sa prosesyon ng libing nang marinig siya ni Jesus, ito yung babae, yung anak, ay yung nanay. No, naawa ang Panginoon sa kanya na makita siya ng Panginoon, ang kanyang puso ay napuno ng habag sa kanya at sinabi niya sa kanya doon sa babae, huwag kang umiyak, ang wika ng Panginoon doon sa babae. No? Pagkatapos ay hinipo ni Jesus ang kanyang patay na anak at sinabing, bumangon ka. No? So dito nangyari sa lugar ng Nain yan. No? Kung nakikita niyo larawan sa kaliwa, ay imagine ninyo na bagamat hindi na ito yung aktual na lugar na sabihin nating pamayanan ng panahon ng ating Panginoon Kristo, kundi meron tayong idea sapagkat ang bundok ng Morem ay nandiyan pa rin. No? Andyan pa rin ang bundok. No? Hindi nawawala yan. So, nagkakaroon tayo ng idea na ang kwento ng Panginoon Kristo ay talagang nananatili sa banal na kasulatan. No? Buhay na buhay ang kanyang alaala, ang kanyang ginawa. No? So, ano ang kahalagahan ng balo ng Nain? Ano ang kanyang naiwan sa atin na alaala upang tayo ay masumunod, manampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ang babaeng ito ay balo ng bayan ng Nain ay tanging ang ebanghelistang si Lucas lamang ang nagtala ng kanyang kamangamahang kwento. Hindi binanggit sa ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos at saka ni ebanghelyo ni Juan. Only si Lucas lamang ang bumanggit nito. Para sa atin, ay kinakatawan niya ang esensya ng personal na ministeryo ng tagapagligtas at kung papaano. No? Inabot na papaano niya inabot ang panghinaan ng loob ng isang tao, karaniwang ang mga tao sa kanyang lipunan. No? Hopeless eh. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nung dumating ang Panginoon Kristo dito sa lupa, ang mga tao talaga wala ng pag-asa. No? Nawalan sila ng kumpiyansa, discouraged sila dahil walang katapusang pananakop ng mga makapangyarihang bansa. Para bagang nabubuhay sila sa pagkaalipin, wala silang kalayaan, no? Hindi sila masaya, no? Kaya nung dumating ang Panginoong Kristo ay natupad ang sinasabi ng banal na kasulatan na sa kanyang panahon ay maraming mga taong makakaranas ng kakaiba na hindi naranasan ng mga tao sa lumang tipan, mga taong mga bulag na makakakita muli, mga bingi na makakarinig muli, mga pipi na makakapagsalita na muli, mga pilay na makakalakad muli, no? Ang daming mga ginawang mga signs at mga milagro ang ating Panginoong Kristo. Mahusay na niresolba ng ulat na ito ang issue kung kilala ba tayo ng Diyos at nagpamalasakit siya sa atin. No? Bagaman sa panahon natin ngayon, wala tayong narinig tungkol sa mga ganyan. Kasi ang Panginoon Kristo ay umakyat na sa langit. No? So, ang isang tao na gumaling sa kanyang karamdaman ay dahil sa kanyang pananampalataya. No? Hindi doon sa taong nagpagaling sa kanya. Maging ang mga doktor ay bago sila gumawa ng major surgery o ng operation ay nananalangin muna sila. So ano man ang mangyari sa panahon na ito ay ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo ang nagpagaling, no, sa tao. No? Sa, ginamit niya lamang na tools ang mga doktor, no, mga surgeon upang maging matagumpay ang operasyon. Ano ang tawag sa nain ngayon, no, sa ating panahon? Ito ay tinatawag na nein sa Arabic. Nain, literal na ibig sabihin ay charming, no, kagandahan. So, nain din, ito binanggit sa Hebreo. At name naman sa English, no? Ay isang Arabong nayon sa hilagang Israel. So halos ang mga naninirahan dito ngayon ay mga Arabo, mga Israeli Arab kung tawagin, ano? So yan ang mga taong naninirahan ngayon. So bakit nagpunta ang ating Panginoong Kristo dito sa bayan ng Nain? 3 milya sa hilaga ng lungsod ay natatakpan ng puno ang bundok ng Tabor, no? So ang bundok ng Tabor ay binanggit sa banal na kasulatan at talaga namang maraming mga nangyayari diyan, ano? Ayon nga sa kasaysayan, si Haring Saul, pati kanyang mga anak, ay nagkaroon ng digmaan ito sa mga Philistines, ano? So yan ang mga kwento ng mga bundok na iyan. At sa malayo ay natatakpan ng niebe ang bundok ng Hermon, no? Kasi pag winter time sa Israel ay may winter. Kasi nung ako'y nagpunta diyan noong 2018 ng March, no, February and March, ay talaga namang may kalamigan.
ang pinakamalamig nila ay nasa 10 degrees, no? Yun ang pinaka. Pero hindi sila nagma-minus, no? Hanggang 10 degrees ang pinakamababang temperatura nila pagka winter time. No? Malamig din, no? Kailangan mag-jacket ka pa rin at mag-sweater. Kung hindi, eh, talagang giginawin ka, no? Pag tanghali naman ay umakit na sa 15, no? 15 degrees. So, yun ang temperatura ng kanilang winter time. So, ang nain ay humigit kumulang na 25 milya mula sa lungsod ng Capernaum, na kung saan ay katatapos lamang ng ating Panginoong Kristo na nangaral dito at siya ay nagpunta sa lugar na ito. Ngunit sa partikular na araw na ito, ang ating Panginoong Kristo ay nagtungo sa bayan na ito sa isang atas ng awa at kapangyarihan. Naawa siya sa isang babaeng balo at tinulungan niya ang kanyang anak na nabuhayin muli ito. Anong mga aral ang matututunan natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, sa pagpapalaki sa anak ng balo sa nain? No? Ano ang matututunan natin sa ginawa ng Panginoon na ito na muling binuhay niya ang anak ng balo? Mga aral na matututunan natin bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos mula sa pagbangon ng anak ng balo. Una, ang ating Panginoong Kristo ay mayroong kapangyarihan sa kamatayan. No? Mas mataas ang antas ng Panginoon laban sa kamatayan. No? Sabi nga ng Panginoon, pag darating ang araw sa aklat ng Revelation na pati ang kamatayan ay itatapon doon sa lake of fire. No? Kaya may kapangyarihan ng Panginoon sa kamatayan. Ikalawa, ang ating Panginoon Kristo ay nakiramay sa pagdurusa ng tao. No? Nakikinsipatya siya, no? Naaawa siya sa dinadanas na hirap ng isang tao. No? Kung ang isang tao ay nabalungkot, malungkot din ang ating Panginoon. Kung ang kanyang nilikha ay masaya, masaya ang ating Panginoon Kristo. Nakikidalamhati siya. Ikatlo, ang mga gawa ng pag-ibig ay hindi dapat hadlangan ng mga tradisyon. Hinawakan ng ating Panginoon Kristo ang kabaong kahit na ipinagbabawal ito ng tradisyon ng mga Hudyo. No? Iko-consider kang marumi kapag hinawakan mo ang kabaong ng patay, no? Hindi sila humahawak ng patay, no? Kaya nga sa tradisyon ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon, kapag merong namatay na isang Hudyo, within 24 hours, ay inililibing na yan. Hindi yan katulad ng ang mga Pilipino na may iba't ibang mga lahi. Hindi natin alam kung ang ibang lahi ay katulad ng Pilipino. Kung minsan naabot ng 3 araw bago ilibing para hintayin ang mga kamag-anak, mahal sa buhay. Pero ang mga Hudyo, within 24 hours, ay yan ay ililibing na, no? At ikaapat, ang balo ng nain ay isang hintil, no? Hindi naman binanggit ni Dr. Lucas kung anong background ng babaeng ito. Maaring Syrian, no? O isang Aram. So, hindi natin alam. So, bagamat isang hintil ay hindi purong Hudyo ay naawa ang Panginoon, no? Sapagkat siya ay naparito para sa lahat ng tao, hindi lamang sa bansang Israel. So, ano ang kahalagahan ng nain sa banal na kasulatan? No? So isang beses lang ito binanggit sa Biblia na ang lungsod na ito ng nain ay ngunit ito ang lugar ng isa sa pinakadakilang mga himala na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Itong Lucas 7:11 to 17. Ito ay napakagandang pangyayaring naganap dito sa Ebanghelyo ni Lucas. Ay nagdetalye sa ulat tungkol sa paglalakbay ng ating Panginoon Kristo dito sa bayan ng Nain. Habang papalapit siya sa tarangkahan ng lungsod, isang prosesyon ng libing ay isinasagawa. No? Napansin ng ating Panginoong Kristo ang isang ina, isang balo na umiiyak habang dinadala ng may dala ang katawan ng kanyang nag-iisang anak sa libingan. No? Imagine, balo ka na, tapos namatayan ka pa na nag-iisang anak. Eh, paano na, anong mangyayari sa iyo? Nag-iisa ka na lang sa buhay, di ba? Parang si Naomi yan, no? Na nagpunta sila sa sa Moab, no, sa panahon ni Ruth nung namatay yung asawa ni Naomi. Ay after that namatay din yung dalawa niyang anak na lalaki. So nag-isa na lang siya sa buhay, naging balo siya. Kaya nung mabalitaan ni Naomi na na gumaganda na ang economy ng Bethlehem ng panahon yun, ay bumalik siya. Kaya sabi niya sa kanyang mga manugang, ay nako, umuwi na kayo sa inyong mga tahanan at ako'y babalik na sa aking bayang pinanggalingan. Kaya naman si Ruth ay hindi siya iniwanan. At yun namang asawa ng isa niyang anak ay bumalik, at hindi sumama kay Naomi. Kaya naman si Ruth ay minahal ng Diyos. Sa kanya nanggaling ang linya ng ating Panginoon Kristo ay
Hindi iniwanan ni Ruth si Naomi sa kanyang pag-iisa, no? Inari ni Ruth na magulang ina itong si Naomi at sinabi niya, saan ka man pupunta, ako ay doroon, sabi niya. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay, ang sabi niya. Napakagandang mga salita na binitiwan ni Ruth kay Naomi. Ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Ang iyong mga tao ay aking magiging mga tao. Ang iyong reliyon ay magiging aking reliyon. You know? Napakagandang ano, pagsasalita, confession, ano? Kaya naman pinagpala ng Diyos si Ruth. Dito sa pangyayari ng babaeng ito na naawa ang Panginoong Jesucristo sa kanya. Katulad ng binigay ng Diyos na awa kay Ruth na isang Moabita, purong Moabita, hindi walang lahing Hudyo, ha? Walang lahing Israeli. Katulad din ng babaeng ito na isang balo, hindi natin alam kung anong lahi niya, no? Hindi binanggit ni Dr. Lucas. Umiiyak siya, no? Sapagkat wala nang natira sa kanyang buhay, wala nang kanyang asawa, at ganoon din nawala ang kanyang anak, nag-iisang anak. Ang ating Panginoong Kristo ay nahabag sa kanya, no? At sinabi sa kanya, huwag kang umiyak, ang sabi ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang frame o yung lalagyan ng bangkay na dinadala nila sa kanya at nagsalita sa patay na lalaki. Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, no? Sabi ganoon. Luke chapter 7 verse 14. Kaagad ang anak ng balo ay umupo, no? Buhay. Dahil sa himalang ito, marami ang lumuluwalhati sa Diyos at mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa rehiyong iyon. Imagine ito kung sa panahon natin ngayon, isang patay at biglang mabubuhay, uupo, ay magtatakbuhan ng mga tao niyan. No? Hindi nila yan i-expect na ganyan ang mangyayari. Ano? Kaya talaga namang sa panahon natin ay madalang nangyayari na ganyan. O hindi pa tayo makakarinig ng ganyang mga pangyayari. Kung hindi sa panahon lamang ng ating Panginoong Kristo. Ang nain ay isang maliit na nayon sa Galilea na matatagpuan humigit kumulang na 4 milya mula sa bundok ng Tabor at 25 milya naman sa timog kanluran ng Kapernaum. So, ito ay tirahan ng ating Panginoong Kristo noong panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Ang salitang nain ay nangangahulugang kagandahan o kasiyahan. Sa Hebreo, tinutukoy ng nain ang berdeng pastulan o kagandahan. Ang kaakit-akit. Maaaring nakuha ng nain ang pangalan nito dahil ang lokasyon nito sa mataas na burol ay nagbibigay ng nakamamanghang tanawin sa kabila ng kapatagan papunta sa bundok ng Carmel. Sa ibabaw ng mga burol ng Nazareth na may puting tuktok ng bundok ng Hermon na yung snow doon sa taas ng bundok ng Hermon. Nung ako'y nagpunta diyan dito sa sa Golan Heights, no? Na siyang Basyan sa Lumang Tipan na pangalan, ay ito ay binigay sa tribo ng kalahating lahi ni Manase, no? Sila ang nanirahan diyan sa Basyan, diyan sa may sa lugar na iyan, no? ng Golan Heights. So nung kami nandiyan, ay galing kami doon sa Cesarea Philippi o tinatawag na Banayas ngayon. Ay doon sinabi ng Panginoon yung kanyang likas na katangian na siya ay ang Kristo, ang Panginoon, no? Ang anak ng Diyos na buhay, no? At sinabi ng Panginoon sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, no? Dito sa Cesarea Philippi niya yan sinabi. Doon ay malapit na ang Mount Hermon, no? Napakalapit na yan. So, nung kami nandyan sa Golan Heights, nakita namin yung Mount Hermon na may puting parang nakatabon doon sa tuktok ng bundok. Sabi nung aming Jewish guide, yun ay snow dahil panahon ng winter nung kami nagpunta dyan, no? February, March. Kaya kung makikita ninyo yung pinakatuktok ng bundok, ang pinakamataas sa bundok sa Israel, na pagitan ng Lebanon, Israel at saka ng Syria. You know? Tatlong bansa ang nasa gitna ng Mount Hermon, pero nasa loob siya ng teritoryo ng bansang Israel. So dito natin makikita ang isang pangitain sa timog ay nagpapakita ng mga burol ng Gilboa naman sa parte ng south at ang mas mataas na kapatagan ng Samaria, no? Papunta na sa south yan. Yung Samaria sa panahon ng Lumang Tipan, sa panahon naman natin ngayon, ito ay tinatawag na West Bank. Sa panahon ng ating Panginoon Kristo, yan yung Samaria ang tawag diyan, no?
At sa panahon natin ngayon, ito yung West Bank. Ito ay lugar na ibinigay sa mga Palestinians para nila maging tirahan. Ano? So ang Nain ay dating medyo maunlad, ngunit naniniwala ang mga scholar na ang isang biglaang pagbabago sa ekonomiya ay nagtapos sa kasaganahan nito at ang bayan ay hindi na nakabawi. No? Ito ay nanatiling isang maliit na pamayanan ngayon. No? Pamayanan na ang mga naninirahan ay mga Arabs, mga Arab-Israeli. Ang Nain ay hindi kailanman napapaligiran ng pader, no? Hindi katulad ng unang panahon ng Jerusalem na ay napapaligiran ng pader, no? Ano pa't naiiba ito sa maraming bayan noong panahon ng Biblia. Kaya't ang tarangkahan na tinutukoy dito sa Luke chapter 7 verse 12 ay maaaring daanan sa pagitan ng mga bahay sa pangunahing daan sa amagitan ng bayan, no? Kapag kagabi na, ay naglalagay sila ng parang harang, no? Sa pagitan ng bahay, tarangkahan. O sabihin na natin yung kwadra, no? Sa guro. Pag kayo nasa mga bukid, no, naglalagay sila ng kahoy na mahaba, tarangkahan, para wala na makakadaan ng mga hayop, ng mga kabayo, mga tao, sapagkat sarado na, ano? Sa kanluran ng Nayon ay may napakaraming kuweba at libingan, no? Kaya naman pala dito nila dinadala ang kanilang mga patay dahil nga maraming mga kuweba. Marahil ito ang destinasyon ng libing nang harangin sila ng ating Panginoong Kristo. So bagamat maaaring nakuha ng Nain ang pangalan nito mula sa magandang tanawin ng kalikasan sa paligid niya habang kayo naglalakad dito. Pinahusay ng ating Panginoong Kristo ang kahulugan nito sa magitan ng pagpili sa bayang iyon na magdulot ng buhay mula sa kamatayan. Ano? Wala nang mas maganda pa kaysa sa himala ng pagbabagong nagaganap sa mga taong patay sa kanilang mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ngunit ngayon ay binuhay na kasama ng ating Panginoong Kristo na binanggit sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5 at ganun din na Ebanghelyo ni Juan chapter 10 verse 10. So ang himala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo sa bayan ng Nain ay para sa kapakanan ng mga naroroon, yung mga nakakita. No? Ngunit ito rin ay nagsisilbing paalala sa ating lahat ng kanyang pangako na sino mang naniniwala sa ating Panginoong Kristo at sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi mapapahamak kailanman. No? Winika niya yan. Kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? Sinabi niya yan mismo, no? John 3:16, no? Ang sumampalataya sa Kanya, you know, ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Yan ang pangako ng ating Panginoong Kristo at ng Ama na sumasalangit. No? So mga kapatid, dito na tayo nagtatapos. Maiksi lamang ang mga natala dito sa lugar ng Nain at hindi na tayo gaano magtatagal dito. At maraming salamat at binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapagbahagi muli ng isang istorya na naman, no? At muli tayo magkakasama sa susunod na linggo, no? Muli ako yung magpapaalam na maraming salamat sa inyong lahat at ang papuri lamang sa Diyos ay sumakanya magpakailanpaman. Muli, sumayin niyo ang kanyang pagmamahal, pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon na bansa sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo ay sumaati nawa ang kanyang biyaya at pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay magpapaalam. Salamat. We'll see you again and bye for now.